Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy Online, ang program kung saan tayo ay natututo, nakakatanggap tayo ng mga lessons kung paano nating i-bless yung ating love life. And this is a very special program na ginagawa natin, actually service sa church na ginagawa natin para tulungan kayong lahat na makatanggap ng direction sa inyong love life. Kasi nowadays, either yung tao walang direction. Pagka yung tao walang direction sa love life niya, problema yan kasi hindi niya alam kung anong gagawin. O kaya naman, maling direction. Pagka yung tao naman nakatanggap ng maling direction, that's why I cannot say kung ano sa dalawa yung malala. Walang direction o maling direction. Pagka maling direction naman, yung tao magdadala rin ng problema sa buhay niya. And that's the reason why meron tayong love therapy para turuan yung mga tao gamit yung salita ng Diyos kung anong dapat natin gawin para mag-improve yung ating love life. Okay? So, sa ating topic today, pag-uusapan natin yung patungkol sa katamaran. But, tingnan nyo yung tanong, laziness is a sin? Ang katamaran ba ay kasalanan? Very interesting, isn't it? You know, Marge, maraming kasalanan nakasulat sa Biblia. When we talk about kasalanan, ang pumapasok sa isip natin is adultery, fornication, pagnanakaw, lies, pagpatay. Maraming ganyan, di ba? Yun yung unang pumapasok sa isip natin. Pero I think ang pinakahuli sa listahan ng kasalanan na papasok sa isip natin ay yung laziness, katamaran. Maybe nga hindi pa nga nasa listahan yan. Maybe hindi papasok sa isip mo, kasalanan ba yung maging tamad, Pastor? Kasalanan ba? We will understand. We will understand. Pero it is true na ang pagiging tamad ay isang kasalanan na pwedeng magdala ng maraming issue sa buhay ng tao, including sa love life nila. Let us read together yung nakasulat dito sa Biblia, sa Ecclesiastes chapter 10, sa verse 18. Sabi niya, pinapabayaan ng taong tamad na tumutulo ang bubong ng kanyang bahay hanggang sa mawasak na ang buong bahay niya. Dito sa Pilipinas, familiar, Marge, ng picture na yan. Yeah? Tumutulo daw yung bubong, right? Naulan, tumutulo yung bubong. Pero, sabi dito sa binabasa natin, pinapabayaan daw ng taong tamad na tumutulo. And because of that, anong mangyari? Mawawasak na lang yung buong bahay niya. And see how interesting this is. So, tumutulo. Yeah? Pag tumutulo doon, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang maglanggay ng planggana. Pansalok na. Yung mga planggana, balde, whatever. Pansalok na ganyan. Para okay? O mas maganda, palitan yung bubong. Takpan yung butas, o palitan yung bubong. Right? Pero hindi mo pababayaan yung tulo na ganon. Kasi kapag tulo ng matagal ng tulo, what happens? Kung gawa sa kahoy yung mga haligi, masisira yung haligi. And therefore, after so long ng pagpapabaya, babagsak daw. At yun yung nakita natin sa istorya. Sabi niya, pinapabayaan ng taong tamad na tumutulo yung bubong ng kanyang bahay hanggang sa mawasak na yung buong bahay. Sa sobrang tagal na walang ginawa yung taong tamad sa mga tulo ng bubong niya, what happens? Bumagsak yung bahay niya. Now, look how dangerous this is. Kasi sa buhay natin, ang pinaka-default natin, lahat tayo. Ako, ganyan, ikaw, kayo, lahat tayo. May mga time na hindi tayo laging motivated. Right? Hindi ka araw-araw gumigising na, Amen! Amen! Pag tayo mo, lagi ka malakas. May mga araw na ganon. Pero let's be honest. At isulat nyo sa comment section. Let us be honest. Meron din bang mga oras na pagkagising mo, ayaw mong tumayo? Kahit late na, ayaw mong tumayo. Gusto mong, nakahiga pa. Na-experience nyo na ba yun o hindi? Ikaw yung taong simula nung pinanganak ka sa planeta, everyday, pagkagising mo, ikaw ay motivated. Kasi ako hindi. Ako may mga oras na ako ay, gusto kong, right?
Tulog pa, lalo naman malamig, tulog kang gano'n. May mga time na tulog pa si Marge, gising na ako, si Marge ganun din. May time na, pagka maramdaman ko umuuga yung kama, ako pa naman sensitive. Right? Uga yung kamang ganun. And then, right? Pagtingin ko ganun, naka-rubber shoes, naka-exports, and so, tatakbo ba? Right? Pero may mga time, mas maraming time, na, right? Wala. Nandun. Nakagaron. So, may mga time na ganon. Pero, ang problema ay, merong mga tao na, kasi katamaran iba, yung sinabi natin, hindi tamad yun, okay? Yun ay natural. Minsan, motivated kami sa pinag-uusapan natin tamad. Ano yun? Yung taong alam yung dapat gawin, pero ayaw gawin kasi tamad. Nakikita, okay? Malinaw na merong dapat gawin. Malinaw na may dapat ayusin. Ayaw gawin kasi nga tamad. At sa anumang aspect ng buhay ng tao, Marge, yung taong tamad, hindi magtatagumpay kasi alam niya yung dapat gawin. Hindi niya ginagawa, so paano mababago sitwasyon niya? Yeah, sigurado. Kasi, like for example, kung nga yung tao na yun is, sa simpleng bagay pa lang, hindi niya, wala siyang motivation na gawin. Like for example, sa Bible verse nga, di ba, na nakasulat doon na yung taong tamad na kapag hinayaan daw yung bahay, mas mawawasak. So imagine mo kapag yung tao is ganito yung mag-isip, tumutulo lang naman yan kapag umuulan. Especially dito sa Pilipinas, right? Mostly, mas marami yung rainy season kaysa sa summer. So imagine mo kapag ganun yung kaisipan ng mga tao, next week, nakikita ko dito sa phone, ang weather daw iinit na ulit. So hindi gagawin. Yun yung mga taong pag-iisip na tamad. Kaya pagdating sa lahat ng aspeto, sa buhay, walang ginagawa. Lagi nang pag may problema, iba yung sisisihin. Ulan kasi ng ulan kaya nasisira yung bahay. So lagi na nasa iba yung sinisisi. And ito, Marge, ay napaka-dangerous, lalo na pag dinala mo sa love life. Sa lahat, sa spiritual life. For example, may mga taong gustong lumakas daw sa faith. Tamad naman na magsimba, tamad na magbasa ng Biblia, tamad na mag-fasting, tamad na mag-evangelize, pero gusto ko lumakas sa faith. Imposible yun. Gusto ko, pastor, na ma-develop yung yung spiritual life ko, pero tamad na gawin yung dapat gawin. Pag manonood ng mga Korean novela, gising yan, yung mata ay, nanlilisik, pulang-pula. Kahit na hindi natutulog sa gabi. Kasi kailangan ko matapos gusto ko makita yung nangyari. So, pero pagdating sabi niyang gusto niyang mangyari, gusto kong lumakas spiritually, magbasa ng Biblia. May mga taong hanggang ngayon, ang tagal na sa church, hindi pa rin familiar sa mga istorya sa Biblia. Pero gusto raw lumakas. Panginoon, gusto kong matutong maglingkod sa iyo. Paano ka matututong maglingkod sa Diyos kung tamad kang matutunan? Okay? So, kita nyo, yan ay spiritual life. At sa lahat, sa pagdating sa love life, tingnan nyo, how many marriages ang nasisira kasi tamad yung tao? Either yung lalaki o yung babae o pareho sila. Tamad. Tamad na na baguhin yung dapat baguhin, matutunan yung dapat matutunan. Kasi sa relationship, we have to develop all the time. Yeah? Kailangan tayong matuto. Nung pumasok kami ni Marge sa relationship, maraming bagay na hindi namin alam. Mga bagay na you would think napaka-basic, so dapat alam na. Right? Pagluluto, pag-aalaga ng isa't isa, paglalaba, pagtatrato sa isa't isa, communication, paglalambing, things like that. Akala mo, alam na, basic, pero hindi. Hindi, kailangan mo matutunan yan. Yeah? Pero paano mo matututunan kung tamad kang matuto? Let us suppose, for example, yung tao hindi tinutulak yung sarili niya na matutong, let's say, itrato yung asawa niya.
Kasi dapat matutunan yan. Hindi yan basta-basta sa pilitang tinutulak yan sa'yo. Kailangan mong, kasi hindi ako lumaking ganyan. Exactly. So matuto ka. Ha? Matuto ka. Just like yung pagsusulat. Nung pinanganak tayo, hindi tayo marunong magsulat. Pero tinulak natin yung sarili natin na magsulat. Nung ako nagsusimulang magsulat, I remember for some reason, ewan ko ba't ito yung memory ko. I remember, nung tinutulungan ako magsulat, ganito ako umawak ng ballpen. Ganyan. Nasulat ko ganon. And paulit-ulit sinabi sa akin, ganito raw, ganito humawak ng ballpen. Pero nahirapan ako ng lapis. Nahirapan ako. Sa umpisa, I remember this for some reason. I don't know why. But yung memory yan ay nasa utak ko. Pero, kasi ganyan yung normal ko, natutunan ko humawak ngayon. Ganito ako magsulat. I do believe yung iba sa inyo ganon. So, you see, tinutulak natin yung sarili nating matuto. May mga taong, hindi ako, laging yung tinuturo sa love therapy, maging malimbing, pero hindi ako ganyan. Matuto ka! Matuto ka! Kung tamad yung taong matuto, then, ano mangyari doon sa bahay? Babagsak daw. Babagsak. Kasi tamad, yung taong tamad, ganyan. Alam niya, naririnig niya. Many times, naririnig nila yung maraming advices. Ang dami ng advices sa utak nila, magagandang advice. Ang problema hindi yung dami ng advice. Ang problema, tamad i-apply. Hindi ginagawa. Ayaw matutunan. Ako, maraming bagay na dapat kong matutunan at maraming bagay gusto kong matutunan. Pag may isang bagay na hindi ko alam, binabasa ko. Right? Sinusubukan kong intindihin. Sa mga meetings. For example, I'm not only talking about yung mga trabaho. I'm talking about everything. Sa meeting ng mga pasto, sa love therapy. Pagka ako ay, nanonood ng love therapy nila kila Bishop Renato, anong ginagawa ko? Nandun ako para makinig. Hindi para ipasa sa inyo, pero para makinig, para matuto. Kasi may mga tinuturo sila na hindi ko alam. So, ang problema, Marge, ay may mga taong tamad gawin yung dapat gawin. And hindi enough na mag-pray. Pagkatamad yung tao na gawin, matutong, sa mga sinabi natin, maglambing, makipag-uusap, magtrato. Lahat yan natututunan. Pag ayaw ng tao kasi tamad, anong mangyari sa bahay? Babagsak tuloy. Yes, kasi hindi naman lahat talaga ng, na special sa relationship is alam mo na may mga bagay talaga na dapat along the way yun ang natututunan. Pero bakit sa relationship, hindi sila nag-grow? Right? Hindi sila nade-develop kasi ayaw nilang matuto. Or even, yung problema paulit-ulit. Kayo na humaharap, kayo na nasa relationship at yung problema nyo paulit-ulit. Yan na lang yung problema nyo. Lagi. I can assure you one thing, ayaw matuto. Tamad. Yeah, maraming beses, nagawa ko na yung lahat, so hindi ko alam. No. Yun nga yung pinakang sagot, ayaw, harapin at, matuto nga bakit ganito na lang lagi yung sitwasyon. Saan ako nagkukulang? Saan ako dapat, really magtuon ng pansin at doon ko i-work out yung sa relationship, yung kulang. Yung asawa, lagi nang nasasabi, ikaw kasi ganyan, masyado kang madaldala, Then, why not now, okay? From now on, matututunan ko na, pakinggan mo na yung asawa ko, then saka ako magsasalita. And maraming kung makikinig ka lang sa asawa mo, for sure, may mga asawa mo na kahit unbeliever, yung sinasabi nila is totoo. And Marge, yung mga natututunan natin sa love therapy, napaka-precious nila. Napaka-precious. Kailangan lang na ikaw ay willing talaga na matuto. You have to be willing matuto. Ang problema ng maraming tao is that tamad sila. Tamad silang pag-aralan yung relationship. Tamad silang pag-aralan yung asawa nila. Tamad sila. Kasi akala nila pag nagkaroon ng anak, wala na. Tapos na yung buo na yung family, right? Kompleto na, let's say, sinasabi ng mga babae, di ba? Sa labas na, kompleto na ako kasi meron akong anak. Nagampanan na yung lahat. Pero sa atin, as bilang anak ng Diyos, dapat hindi tayo, yung ganong mentality.
Kailangan na really gawin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tamo si Sarah, kahit na matanda na siya, still, gumawa ng Diyos yung Himala. Why is that? Kasi binibigay ni Sarah yung pinakang the best niya sa asawa niya si Abraham. And we have to remove sa atin yung katamaran na yan. Yung katamaran na sisira. That's why now you understand kung bakit sinabi natin ang kasalanan o ang katamaran ay kasalanan. Kasi kapag yung tao tamad, hindi niya gagawin yung dapat niyang gawin. May mga nakasulat sa Biblia na sabi, kung alam mo yung mabuting dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, yun ay kasalanan. There you go. So, ang taong tamad, alam yung dapat gawin. For example, pag-usapan natin yung ibang bagay para lang meron kayong reference, point of reference, yeah? For example, yung taong overweight, okay? Siya ay overweight, may sakit, nagpunta sa ospital, chinek up at sinabi po, mag-ingat ka. Sabi na ng doktor, mag-ingat ka, gawin mo to, yan, baguhin mo to, yung pagkain mo, yung diet, ganito, ganyan. Kasi pag hindi ka tumigil, yung puso mo maapektuhan, ganito, yung blood pressure mo, and nandun lahat, nasa papel lahat. Yan, sinabi lahat. Kung yung nilalang tamad, anong gagawin? Papel lang yan. Hindi totoo. Papel lang yan. Ganito talaga ako eh. Pag stress ako, ganito ako kumakain ako, magagawa ako. Right? So, anong mangyayari sa nilalang na yan? Ililibing. Very soon, ililibing. Bakit? Tamad. Kasi ayaw niyang, kasi kung gusto niyang ayusin yung ano niya, kalusugan niya, what will happen? Itutulak niya yung sarili niya. Even though, so, umpisa, I remember, noon, bago kami umalis ni Marge sa Philippines, papuntang South Africa, ako ay naging overweight. But really overweight. Like overweight. 80 plus. Ay, may mga picture ako noon na wala dito, na bura. Hindi natin pakita. Ang taba nun nila, pero overweight. So much so na masakit yung likod ko. Yung lower back, it's terrible. Pero bakit? Kasi mataba. Hindi solusyon yung mga salon-pasalontas. No. Ang problema ay mataba. Kailangan mabawasan yung taba. So, dumating yung araw na ako pagod na. Nagsawa na sa ganung sitwasyon. Na anong ginawa ko? I have to push myself. Ang problema ay sobrang mataba nga ako. Hindi ako makatakbo. Kasi pag tumakbo ako, masakit sa tuhod. So, anong ginawa ko? Mag-swimming. Nasa Hong Kong kami noon, nung time na nagsimula ako mag-swimming. Every night, summer or winter, it doesn't matter. Every night, pumupunta ako sa Wan Chai at ako ay nag-swimming dun sa may, sports complex doon. Every night. Every single night. Nandun ako. Every night. So what happened? Nabawasan ako ng konti. Nung nabawasan ako ng konti, ngayon pwede na akong tumakbo ng konti. Sa gym naman. And paano tayo pumunta sa gym? Umaga at gabi. Talagang tinutukol yung buong lakas ko. Naging obsessed ako na alisin. What happened? Naalis. Mula sa 80 plus, naging 60, 63 yata, bumaba. 20 kilos na alis. Pero, madali ba? No. Kailangan kong gumising ng umaga, masakit yung katawan. Pero kailangan gawin mo. Yung taong tamad, ayaw gawin yung dapat gawin. So, isipin yung mabuti. We spoke about sa kalusugan, okay, which is applicable as well kung kayo ay nasa parehong bangka. Well, alam na ninyo yung dapat nyo gawin. There is no point na magreklamo. Taba ko. Tapos pag may nagsabi sa'yo, medyo mataba ka, masasaktan pa yung loob mo. Right? Hindi naman chubby to. Chubby, baby fat. Lolo mo, baby fat. Baby fat. Obese ka po. Hindi yan baby fat. Yan ay obesity. So you have to change. But, isang tabi natin yan. Okay? Yan ay applicable din, but isang tabi natin. Let's talk about sa love life nyo. Alam mo yung dapat mong baguhin. Maybe laging nasasabi po, ikaw yung tao na hindi ka marunong mag-appreciate. Yun ang reklamo, siguro na sa mo. Hindi ka marunong mag-appreciate. So what do? You have to learn and you have to apply. Hindi ka malambing. Lagi ka nasa barkada mo. Lagi ka nandun sa barkada mo. What do you have to do? Kung tamad ka, hindi ka makikinig. Pababayaan mo. Pero kung ikaw ay mautak, anong gagawin mo? Pakikinggan mo and you will work on this. Lambing. Hindi ka malambing. Para kang bakal.
Nakaagang ka lang sa ano, hindi, walang damdamin, nandun lang. Parang kang rebultong, nandun. Mas malamig pa doon sa minabantayang manok pang sabong. Yeah. Pero pagdating sa sahog, andun. Wala man lang emotion. Emotion is very important sa relationship yun. Diyan maganda yung emotion. Feelings. Wala man lang lambing. Andun yung lambing na. Pag hinalikan, tigas na gano'n. Hindi umalik, hindi marunong umalik. Nakagano. Sus! What do you have to do? You have to learn. Sa umpisa, medyo hindi natural kasi siguro matagal kang matigas na ganyan, right? But natututunan yan. Ang problema ay yung katamaran. Pag yung tao tamad, Marge, hindi niya gagawin yung dapat niyang gawin and so walang improvement. Ganun din sa lahat, sa pagluluto, sa lahat. Diyos ko po, sa lahat ng bagay. Yung taong tamad, hindi matututo, hindi lalago. Pero yung taong hindi tamad, aayusin niya yung mga problema and therefore yung relationship nila mag-grow. Yeah, for sure. Kasi nandun na nga yung, pinapakita na nga yung pinakang source ng problema is yung katamaran to improve nga sa relationship. So maraming mga bagay, especially ngayon, na really kailangan talaga tayong matuto. Kasi kapag hindi tayo natuto, yung relationship may stuck. At ngayon, yung mga tao, right? Especially sa mga sa labas, they are very active. Gusto nilang matuto kung ano yung famous sa labas. Bagong Kung ano uso. yung modern, yun yung gagawin nila, gagayahin nila. And then tayo naman let's say, nung unang panahon, ganito na lang. Nung unang panahon, ganun. Ngayon, nasa new generation na tayo. So, kung ano man yung nire-require sa atin, kung ano man yung mga dapat nating i-improve sa relationship, then, kailangan lang talaga is mag-humble na really matuto. Kasi hindi talaga madaling, gawin kung ano yung, let's say, yung hindi mo nakasanayan. Nasanay ka na hindi mag-good morning sa umaga. Right? Nasanay ka na. But this time, why not na maging, sweet sa asawa mo? And hindi natural. Sa umpisa, hindi natural. Yeah, mahirap. Kasi you will be, coming out to yung comfort Pero, zone. Marge, ang solusyon dyan ay paulit-ulit mong gawin. For sure. That's why sabi natutunan. Paano ba tayo natututo? Do you think, nung natuto ka ng multiplication, sa school, isang araw lang tinuro sa'yo, hindi sinabing teacher mo, bukas bukas may exam. No. Every single day, multiplication. Ang tinuro natin sa inyo, 2 times 3 ay 6. And then the following day, and then 2 times 3. Hanggang sa paakyat ng paakyat. Parami yung numbers. Yes o no? Hindi isang bagay. Hindi tinuro sa isa, bukas exam na tayo. Pumalya ka, bobo. No. So, ganun din sa buhay. Sa umpisa, itong example to is very nice kasi last week pinag-usapan natin yung sa pagbati sa umaga, right? Simpleng bagay. Ngumiti. Matutong ngumiti. So, umpisa, siguro hindi ka natural kasi mukha kang mukha kang hito. Pag ganun ka lagi, hindi ka marunong, So, pero natutunan mo sa love therapy, ngumiti ka sa asawa mo. Pag tinignan mo, ngumiti ka. Wala naman yan. Libre naman. Matuto kang ngumiti. And sabi mo sa sarili mo, ang ganda ng tulong na dapat kong i-apply yun. Pero hindi ka marunong umiti sa umpisa kasi hindi ka naman gano'n. Ikaw ay sisiga-siga na parang, So sa umpisa, gugustuhin mo kasi nasa likod ng utak mo yung teaching. Kapag tinignan mo asawa mo, narinig mo yung boses ng paso, ngumiti. So ikaw naman, hindi ka sanay. Right? Hindi, asawa mo, anong nangyari ito? Sakit ba siya nito? But, fine. So, umpisa ganun. Kinabukasan, ganun ulit. And then, the more you do it, natututo ka, magiging natural yun. Darating yung oras na hindi mo, natural. Natural ka nang babati mo na yung asawa mo, nang yayakapin mo pag-uwi mo, without any, noon hindi. Noon, sa pilitan yung makeup na ganyan, parang, ngayon hindi. Ngayon, naging natural. Yun ang kagandahan ng natututo tayo. Pag natututo tayo, nagiging natural afterwards. So, umpisa lang yan. Sa umpisa, sa exercise, ganun din, di ba? Sa exercise, sinabi ko sa inyo, sa umpisa, ang sakit. Ang sakit. But afterwards, yung muscle, nagiging,
sanay, and actually afterwards, you like it. Hahanapin pa ng katawan mo yung mag-exercise kasi nagustuhan niya yung pagbabago. So, everything ay natutunan. Kaya, sinabi natin, yung tamad, nagkakasala. See? I hope you understood that. Kung meron kayo natutunan, ilagay nyo dito sa comment section. At kung gusto nyo na kami ni Marge ay magbalik sa ating love therapy every Thursday, let us know sa comment section. Kasi like we said, kami papunta sa Solomon Islands and yung aming schedule is at yung hangin ay umiihip. Malakas pa ang ihip ng hangin. Right? So, but if you would like na gawin namin itong mga program to, please isulat nyo sa ating comment section. Pero dapat nyo i-share dapat kayong mag-subscribe as well. Alright? Huwag kayong tama, subscribe. Okay? Talaga. My friends, may the Lord bless you all abundantly. Magkita-kita po tayo uli sa susunod na week. Kung gusto ninyo, sulat nyo lang sa comment section. Alright? God bless you. Huwag kayong tamad. Bye-bye.